May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, tulad ng iyong mga mata. Sila. Panahon na sabi ng abayahawa, maharli ka ng... Hello po sa ating lahat at para sa ating mga tagapakinig. Mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat, saan man kayo naroroon. Samahan niyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Ngayon po ay tutuloy natin ang pagtalakay sa ikalawang aklat ng Kronika. Kabanata 25, Haring Amaziya ng sambahayan ni David. 25 taong gulang si Amaziya, anak ni Haring Joash. Pakimit na. Nang siya ay maging hari ng sambahayan ni David, at naghari siya sa Jerusalem ng 29 na taon. Ang pangalan ng kanyang ina ay Jehoadan, mula sa Jerusalem. Ginawa niya ang matuwid sa paningin ni Yahweh, ngunit hindi ng buong puso. Nang matatag na ang kanyang kapangyarihan, ipinapatay niya ang mga opisyal na pumatay sa kanyang amang hari. Ngunit hindi niya ipinapatay ang mga anak ng mga ito ayon sa nasusulat sa aklat ng tipan ng kautusan ni Yahweh. Ang mga magulang ay hindi papatayin dahil sa kasalanan ng mga anak, ni ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. Bawat isa ay mamamatay dahil sa sarili nilang kasalanan. Tinipon ni Haring Amaziya ang mga tao ng sambahayan ni David at hinati sila ayon sa angkan. At nagtalaga ng mga pinuno ng libo-libo at pinuno ng daan-daan para sa mga tribo ng Juda at Benjamin. Binilang niya ang mga may 20 taon pataas at natagpuan niyang may 300,000 lalaking maaaring makipaglaban, may kakayahang humawak ng sibat at kalasag. So, 300,000. Umupa rin siya ng 100,000 sundalo mula sa sambahayan ni Ephraim, kapalit ng 100 talentong pilak. Ngunit may isang lalaki ng alahayam na nagsabi sa kanya, "Huwag mong isama ang mga sundalo mula sa sambahayan ni Ephraim, sapagkat wala si Yahweh sa kanila, ni sa alinman sa kanila." Oh, so ganun huwag magsama. Kasi baka mamatay lang dahil wala si Yahweh sa kanila. So, pipiliin mo rin pala talaga mga kasama mo, no? Siyempre. Oo. Kasi baka yung magdala ng ng kapahamakan. Kahit ikaw ay lumaban ng buong tapang, tiyak na ibibigay ka ng alahayam sa kamay ng kaaway, sapagkat nasa kanya ang kapangyarihan upang tumulong o magpatumba. Tinanong ni Amaziya ang propeta, "Paano ang 100 talentong ibinayad ko sa kanila?" Sumagot ang propeta, "Si Yahweh ay makapagbibigay sa iyo ng higit pa roon." Kaya't pinauwi ni Amaziya ang mga sundalo ng Ephraim, at nagalit ang mga ito sa sambahayan ni David at umuwi na may matinding galit. Ayun, nakadagdag sa kanilang separation, no? Diba nagkaka-unite na sana, pero dahil doon, nagkaroon uli ng samaan ng loob. Pero ang dito, huwag mong panghinayangan ang naibayad mo na. Kasi kayang-kayang palitan yun ng alhayam. Minsan, sayang naman. Pero kaysa naman, nagkaroon ka pa ng problema ka pa, no? Tsaka yung effort din ng mga naglakbay. Okay, verse 11. Pinatatag ni Amaziya ang kanyang hukbo at dinala ang mga ito sa lambak ng asin at pumatay sila ng 10,000 tao mula sa Seir.
10,000 pang bihag ang dinala ng hukbo ng sambahayan ni David sa tuktok ng bangin at itinulak pababa hanggang sa magkadurog-durog ang katawan. So hindi na sila nagpagod sa pag ng sandata, hinihulog na lang nila. So tandaan natin ito yung Seir, yung yung kalaban din ito ng mga Ammonite at saka mga saka Moabite, Seir. Verse 13, samantala, ang mga sundalong mula sa Ephraim na pinauwi ni Amaziah ay sumalakay sa mga bayan ng sambahayan ni David mula sa Samaria hanggang Beth-horon. Inano nila, gumanti sila sa sambahayan ni David. Pumatay sila ng 3,000 tao at kumuha ng maraming sabsam. Wala na talaga righteousness sa sa sambahayan ni Ephraim. Pagbalik ni Amaziah mula sa patay sa mga Edomite, dinala niya ang mga idolo ng mga taga-Seir. Inilagay sa kanyang mga altar. Nako, yumukod sa harap ng mga ito at naghandog ng mga insenso. Kinuha pa yung mga ng mga taga-Seir. Nag-alab ang galit ni Yahweh kay Amaziah, kaya't nagsugo siya ng propeta na nagsabi, bakit ka sumasamba sa mga idolo na hindi naman nakapagliligtas sa sarili nilang bayan mula sa iyong kamay? Habang nagsasalita pa ang propeta, sinabi ng hari, sino bang nagtalaga sa iyo na maging tagapayo ng hari? Tumigil ka, baka gusto mong mamatay. Kaya tumigil ang propeta, ngunit sinabi pa rin, alam kong itinakda na ng alahayam ang iyong pagbagsak, sapagkat ginawa mo ito at hindi ka nakinig sa aking payo. Pagkatapos, sumangguni si Amaziah sa kanyang mga tagapayo at nagpadala siya ng hamon kay Jehoash, anak ni Jehoahaz, anak ni Jehu, hari ng sambayan ni Ephraim. Naghamon siya kay Jehoash, lumabas ka, magharap tayo sa digmaan. Sumagot si Jehoash kay Amaziah, isang dawag sa Lebanon ang nagpadala ng mensahe sa Cedro. Okay. Ibigay mo ang iyong anak na babae sa aking anak. Ngunit may isang mabangis na hayop sa Lebanon na dumaan at tinapakan ang dawag. Dahil lamang sa iyong tagumpay laban sa Edom, naging palalo ka. Mas mabuting manatili ka na lamang sa iyong bahay. Huwag kang humanap ng gulo na ikabubuwal mo at ng sambahayan ni David. Ngunit hindi nakinig si Amaziah sapagkat isinakatuparan ng alahayam ang kanyang pasya na sila ay ibigay sa kamay ni Jehoash dahil sila ay sumamba sa mga idolo ng Edom. Kaya't lumusob si Jehoash ng sambahayan ni Ephraim at nagharap sila Jehoash. Yung inunahan ni Jehoash ang bayan ni Ephraim at nagharap sila ni Amaziah sa Beth Shemesh sa Judea. Kasi parang inutusan din ng alahayam itong sambahayan ng Ephraim, lusubin mo. Natalo ang hukbo ng sambahayan ni David at nagsitakas ang bawat isa sa kanyang tahanan. So, take note wala ang alahayam sa sambahayan ni Ephraim. Pero nagwagi sila against sa sambahayan ni David, hindi dahil righteous ang sambahayan ni Ephraim, kundi sumuway ang sambahayan ni David sa idolatry. So ginagamit ng alahayam kahit ang hindi righteous pag gusto niya. Kahit yung mga kalaban, di ba, ng Israel, ginagamit niya para parang parusahan katulad ng Aramean, di ba? Nagamit niya para sa lusubin ang buong Judea. Okay, verse 23. Nahuli ni Jehoash si Amaziah, anak ni Joash na sambahayan ni David, at dinala siya sa Jerusalem. Ibinagsak niya ang pader ng Jerusalem mula sa pintuan ng Ephraim hanggang sa panulukan. 400 siko ang haba. So ito yung mahabang pader ng Jerusalem, giniba niya. Diyan nila kinuha ang
ang ano ng templo. Kumuha siya ng mga bihag kasama ang lahat ng kayamanan sa templo ni Yahweh na inalagaan ni Obed-Edom. Take note, si Obed-Edom ang nagtago ng lahat ng mga banal na kasangkapan at pati ang Ark of the Covenant. Yan na. So, kumuha siya ng mga bihag kasama ang lahat ng kayamanan sa templo ni Yahweh na inalagaan ni Obed-Edom, pati ang kayamanan sa palasyo. Saka bumalik sa Samaria. Lahat ng kayamanan sa palasyo, so nadala nasa sa sambahayan ni Ephraim, lahat ng kayamanan ng palasyo at ng templo. Bago pa nagkaroon ng Assyrian invasion, nakuha na nila. At kumuha siya ng mga bihag. Ang mga bihag nito, siguro mga Levita to. It's either Levita o ano. So, tapos bihira na rin sabihin dito yung mga pag nung mga siguro naman nung maging unrighteous ang mga hari ng sambayan ni David, maaring kumalas din ang sambayan ni Ephraim, tribo ni Benjamin. Pero yun, ko lang yun okay, so verse 25. Pati ang kayamanan, saka bumalik sa Samaria. Si Amaziah, anak ni Joash, na sambahayan ni David, ay nabuhay pa ng 15 taon matapos ang pagkamatay ni Jehoash, anak ni Jehoahaz, ng sambahayan ni Ephraim. So, naunang namatay yung, si Jehoash, ng sambahayan ni Ephraim. Ang iba pang mga gawain ni Amaziah ay nasusulat sa aklat ng mga hari ng sambahayan ni David at sa mga talaan ng sambahayan ni Ephraim. Mula nang tumalikod si Amaziah kay Yahweh, nagbalak laban sa kanya ang mga opisyal. Kaya tumakas siya papuntang Lakish. Tumakas si Amaziah, ngunit pinasundan siya roon, pinatay at dinala pabalik sakay ng kabayo at inilibing sa lungsod ni David. Kaya may mga may mga reaction o katanungan. Tapos yung sino nga ba yung yung mabuting hari, righteous, kaya lang nung namatay yung yung sacerdote nag-alaga sa kanya, di ba napariwara siya? Joas. Yun si Joash ay masyado siyang madali siyang mabola kasi hindi siya smart kasi masyado siyang protected ng kasi siya na lang natitirang di ba sa alinlahi ni David noon. Pinatay na lahat ng mga kalalaki except siya. Mga So parang siya na lang ang natitirang lineage kaya masyado siyang protected. Kaya madali siyang nauto ng mga mga Kanaanitang anak ng mga Kanaanite na asawa ng mga hari. Okay, Kabanata 26. Haring Uzziah, sambahayan ni David. Pagkamatay ni Haring Amaziah, ang mga tao ng Judea ay nagluklok kay Haring Uzziah kapalit ng kanyang ama bilang hari ng sambahayan ni David. So, anak din to ni Amaziah, si Uzziah. 16 na taong gulang siya nang maghari. At ang kanyang ina ay si Jecoliah na taga Jerusalem. So, tribe of Judah itong kanyang ina. So, yung mga tao na ang namili, kailangan Israelita ang ina. At saka talagang kailangan linya pa rin ni David, ni Haring David. Verse 3, muling itinayo ni Haring Uzziah ang Elat at isinauli ito sa sambahayan ni David. Matapos may libing si Haring Amaziah kasama ng kanyang mga ninuno. Ginawa niya ang matuwid sa paningin ni Yahweh, gaya ng sa unang bahagi ng paghahari ng kanyang amang si Haring Amaziah. So unang bahagi is righteous pa siya, no? Hinanap niya si Yahweh sa panahon ni Zechariah. Hinanap o sinunod? Gawin natin sinunod. Sinunod niya si Yahweh sa panahon ni Zechariah na nagturo sa kanya na sumunod sa kautusan ng tipan.
Habang sinusunod niya si Yahweh, siguro wag hinahanap kasi parang hindi natagpuan eh. Habang tumatalima siya kay Yahweh na lang. O habang sinusunod niya si Yahweh, pinagpala siya ng alahiyam at nagtagumpay sa kanyang mga gawain. Habang sinusunod niya, hindi hinahanap. Habang sinusunod. Verse 6, nakipagdigma siya sa mga Philistine at giniba ang mga pader ng Gath, Jabne at Ashdod. Pagkatapos, nagtayo siya ng mga bayan malapit sa Ashdod at sa mga lupain ng Philistine. Tinulungan siya ng alahayam laban sa mga Philistine, sa mga Arab na naninirahan sa Gurbaal at sa Meunite. So marami parang Philistine, no? Dahil sa kanyang kapangyarihan, ang mga Ammonite ay nagdala ng buwis sa kanya at lumaganap ang kanyang pangalan hanggang sa hangganan ng Egypt. So nagpasakop ang mga Ammonite. Nagtayo si Haring Uzziah ng mga tore sa Jerusalem, sa sulok ng pinto, sa pinto ng lambak at sa kanto ng pader at pinatatag ang mga ito. So siya pala ang nagtayo ng mga tore sa mga kanto. Nagtayo rin siya ng mga tore sa ilang at naghukay ng maraming imbakan ng tubig sapagkat marami siyang alagang hayop sa kaburulan at kapatagan. Mayroon din siyang mga tauhan sa kanyang mga bukirin at ubasan sa kabundukan at matabang lupa, sapagkat mahilig siya sa pagsasaka. Si Haring Uzziah ay may hukbong bihasa sa digmaan na hinati-hati ayon sa kanilang bilang at pinamunuan ni na Jael na tagasulat at Maaseya na opisyal sa ilalim ng pamamahala ni Hananiah na isa sa mga opisyal ng hari. Ang kabuuang bilang ng mga pinuno ng hukbo ay 2,600. So, 2,000 lang ay 600, no? Sa ilalim ng kanilang pamumuno ay may hukbong 307,000 at 500 mandirigma, handang lumaban at tumulong sa hari laban sa mga kaaway. So, naglaan si Hari Uzziah ng mga kalasag, sibat, helmet, baluti, pana at mga bato para sa tirador para sa buong hukbo. So magaling tong pinuno tong si Uzziah, no? Mahilig magtanim, kumbaga masipag. Marami siyang proyekto. Verse 15. Sa Jerusalem, oo, kaya nga pala yung Uzi, yung mga mga siya ang unang nagawa ng mga modern warfare na kaya nga may Uzi, no, pinangalan sa kanya. Siya yung gumawa ng mga catapult, mga tirador na para sa mga pader, mapasok nila yung mga sa kanya nga palang panahon to. Uzziah. Verse 15. Sa Jerusalem, gumawa siya ng mga makinaryang pandigma para sa mga tore at kanto ng pader upang makapana at makapaghagis ng malalaking bato. Yan. Lumaganap ang kanyang katanyagan sapagkat tinulungan siya ng labis ng alahayam hanggang siya ay naging makapangyarihan. Ngunit nang siya ay naging makapangyarihan, siya ay naging palalo, ayun, at ito ang naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Naging suwail siya sa paningin ni Yahweh sapagkat pumasok siya sa templo ni Yahweh upang magsunog ng kamanyang sa dambana ng kamanyang. Dambana ng kamanyang? Kamanyang ba? Baka insenso. Kamanyang sa dambana ng insenso. Siguro to, no? Wala naman tayong dambanan ng kamanyang. Baka nga kamanyan ang ginamit. Hindi dapat yun. Anong chapter to? Tingnan natin sa English. '22, no?
22 verse ano? Anong version, sis? Ah, 16. Hindi ah. 16. Anong chapter? Chapter 20. 26 is. Okay, wait. Lumampas ako. Eko. Ano? Okay, but after King Uzziah became powerful, his pride led to his downfall. He became unrighteous in the sight of Yahweh the Elohim, for he entered the temple of Yahweh to burn incense on the altar of incense. Incense, walang kamangyan. Tinagalog lang ang ano. Nagsunog siya ng insenso sa dambana ng insenso. Sa altar ng insenso. Huwag na natin gawin ng dambana, altar. Oo. Sinundan siya ni, verse 17, sinundan siya ni Azariah na punong saserdote kasama ang 80 matatapang na saserdote ni Yahweh. Parang mali ang ito. Hindi, mali ang division of chapter division. Okay. Verse 17, sinundan siya ni Azariah na punong saserdote, kasama ang 80 matatapang na saserdote ni Yahweh. Hinarap nila si Haring Uzziah at sinabi, hindi para sa iyo, Haring Uzziah, ang magsunog ng insenso kay Yahweh. Insenso. Talagang ang mga Levita lang talaga, no? Tanging ang mga saserdoteng anak ni Aaron na pinabanal para sa tungkuling ito, ang may karapatang magsunog ng insenso. Lumabas ka sa templo, sapagkat ikaw ay naging suwail, at hindi ka pararangalan ni Yahweh na alahayam ng Israel. Okay. Verse 19, nagalit si Haring Uzziah habang hawak ang insensaryo. Habang siya ay nagagalit laban sa mga saserdote sa harap ng dambana, biglang lumitaw ang ketong sa kanyang noo. Ayun, nagkaroon ng ketong. Nang makita ito ni Azariah at ng mga saserdote, agad nila siyang pinalabas ng templo. Siyempre, defilement yun eh. Maging siya mismo ay nagmadaling lumabas sapagkat pinarusahan siya ni Yahweh. Naku, ang laki pala ng paparusahan. Nanatili ang kanyang ketong hanggang sa kanyang kamatayan. Siya ay nanirahan sa hiwalay na bahay dahil itiniwalag siya mula sa templo ni Yahweh. Si Jotam na kanyang anak ang namahala sa palasyo at pinamunuan ng mga tao ng lupain. Si Jotam pala to, hindi kaya ito naghari si Haring Uzziah sa loob ng 52 taon at nang siya ay mamatay, inilibing siya sa libingan ng mga hari. Ngunit hiwalay, sapagkat sinabi ng mga tao, may ketong siya. Kahit pala sa libingan, segregated ang ketong, may ketong. Si Jotam na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari. Ang iba pang pangyayari tungkol sa paghahari ni Haring Uzziah ay nasusulat sa aklat ng propetang si Isaiah na anak ni Amos. May katanungan o reaction? Pusig tayo. Kabanata 27.
Haring Jotam ng sambahayan ni David. Wala masyadong nasusulat tungkol sa sambahayan ni Ephraim, no? 25 taon si Jotam nang siya ay maghari sa sambahayan ni David. Ang kanyang ina ay si Jerusha, anak ni Zadok. Zadok is, di ba, saserdote. So, ang kanyang napangasawa ay anak ng isang Levita. Ginawa niya ang matuwid sa paningin ni Yahweh, gaya ng ginawa ng kanyang amang si Haring Uzziah. Ayon. Ngunit hindi tulad ng kanyang ama, hindi siya pumasok sa templo ni Yahweh. So natuto siya, no? Gayunman, ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang mga kasamaan. Itinayo ni Haring Jotam ang taas na pinto ng templo ni Yahweh at nagpatibay ng pader sa burol ng Ophel. Nagtayo rin siya ng mga bayan sa kabundukan ng Judea at ng mga tore at puta sa mga kagubatan. So nagmana siya sa kanyang ama, masipag, maraming proyekto. Verse 5, nakipagdigma siya sa hari ng Amon at natalo niya ito. Sa unang taon, nagbayad ang mga Ammonite ng 100 talento ng pilak, 10,000 kor ng trigo at 10,000 kor ng cebada. Sa ikalawa at ikatlong taon, gayon din ang kanilang ibinayad. Naging makapangyarihan si Haring Jotam sapagkat matapat siyang lumakad sa harap ni Yahweh na kanyang alahayam. Ang iba pang mga pangyayari sa kanyang paghahari, kabilang ang mga digmaan at ang iba pa niyang ginawa, ay nasusulat sa mga kasaysayan ng mga hari ng sambahayan ni Ephraim at sambahayan ni David. So, meron din siyang sa sambahayan ni Ephraim. Na-recognize din siya, no? Naghari si Haring Jotam sa Jerusalem sa loob ng 16 na taon. Nang siya ay mamatay, inilibing siya sa lungsod ni David at si Ahaz, ang kanyang anak, ang humalili sa kanya bilang hari ng sambahayan ni David. Ahaz ba talaga to? O sa pangalan lang? Pero tingnan natin. Sige, Kabanata 28. Haring Ahaz ng sambahayan ni David. 20 taong gulang si Ahaz nang siya ay maging hari at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 16 na taon. Ngunit hindi niya ginawa ang matuwid sa paningin ni Yahweh, hindi gaya ng kanyang ninunong si Haring David. Sa halip, sinunod niya ang mga gawain ng mga hari ng sambahayan ni Ephraim at gumawa rin siya ng mga idolo para sa pagsamba kay Baal. Yun, nagkasala na naman. Nakiisa siya sa mga kasuklab-suklam na gawain ng mga bansang itinaboy ni Yahweh mula sa lupain. Naghain siya at nagsunog ng kamanyang sa matataas na lugar, sa mga burol, at sa ilalim ng bawat malagong punong kahoy. At isinakripisyo pa niya at sinunog ang sarili niyang mga anak sa libis ng Ben-Hinnom. Mga anak, hindi lang pala isa. Marami siyang anak na isinakripisyo. Dahil dito, ibinigay siya ni Yahweh na alahayam sa kamay ng hari ng Arameyan. Natalo siya ng mga Arameyan at maraming mula sa kanyang bayan ang binihag at dinala sa Damascus. Ibinigay rin siya sa kamay ng hari ng sambahayan ni Ephraim na nagdulot ng malaking kasawian sa kanyang hukbo. So naglaban uli sila sa bayan ni Ephraim at natalo ang sambahayan ni David dahil kay Ahaz. Sa isang araw, pinatay ni Pekah na anak ni Remalaya ang 120,000 sundalo mula sa sambahayan ni David, sapagkat iniwan nila si Yahweh ng alahayam ng kanilang mga ninuno, na alahayam ng kanilang mga. Isang mandirigmang Ephraimite na nagngangalang Zikri ang pumatay kay Maaseya, anak ng hari, kay Azkiram, ang tagapangasiwa ng palasyo, at kay Elkanah na pangalawa sa hari. So, Zikri is Ephraimite, Ang hukbo ng sambayan ni Ephraim ay kumuha ng 200,000 kababaihan
2,000 kababaihan na anak na lalaki at anak na babae mula sa sambayan ni David sa Judea bilang mga bihag. Kinuha rin nila ang maraming samsam at dinala ang lahat sa Samaria. Talagang inutusan ng Alahiyam mahakot nila ang mga tao at mga kayamanan mula sa Judea, no? Parang kinasangkapan ang sambayan ni Ephraim para ma-preserve ang kayamanan at saka mga kayamanan ng hari at ng templo at ang lahi ng mga kababaihan, no? At mga bata. 200,000 kababaihan, dami nun. Anak na lalaki at anak na babae. So dito pa lang imposible na i-deport sila lahat sa Assyria. Kasi napakarami, milyon-milyon sila, tapos i-deport, ilan lang naman ang mga Assyrian, hindi naman sila ganun ka-prolific katulad ng Israel. So yung nakasulat na de-deport ay mukhang talagang questionable. So ito siguro yung talagang 10 tribo. At saka siyempre may ilang taon din silang magta-travel. So iba yun, mamamatay, ganyan. Okay, verse 9. Ngunit may isang propeta ni Yahweh na nagngangalang Oded. Lumabas siya at sinalubong ang hukbo nang ito ay bumalik sa Samaria. Sinabi niya sa kanila, dahil galit si Yahweh na alayam ng ating mga ninuno sa sambahayan ni David, kaya ibinigay niya sila sa inyong kamay. Ngunit nilipol ninyo sila sa matinding galit na umabot hanggang sa langit. Ibinigay pero dapat hindi nilipol pala. Okay. At ngayon ay balak pa ninyong gawing alipin ang mga kalalakihan at kababaihan ng Judea at Jerusalem. Sa paggawa nito, kayo ay nagkakasala kay Yahweh na ating alahayam. Makinig kayo sa akin. Isauli ninyo ang mga bihag na kababayan nating Israelita, sapagkat ang matinding galit ni Yahweh ay nasa inyo. Ayun, dapat hindi talaga kapwa Israelita ang bibihag, no? Noon, tumindig ang ilang pinuno ng tribo ni Ephraim, sina Azariah na anak ni Jehohanan, Berekiah na anak ni Meshilemot, Jehizkiah na anak ni Shalom at Amasa na anak ni Hadlai, at hinarap nila ang mga bumabalik na sundalo. Sinabi nila, hindi ninyo maaaring dalhin dito ang mga bihag, sapagkat tayo ay magkakasala kay Yahweh. Balak pa ba ninyong dagdagan ang ating mga kasalanan at pagkukulang? Napakalaki na ng ating kasalanan at ang matinding galit ni Yahweh ay nasa atin, ang mapaghimagsik na sambahayan ni Ephraim. Okay? Kaya't isinuko ng mga sundalo ang mga bihag at ang mga samsam sa harap ng mga pinuno at ng buong kapulungan. Kinuha ng 4 na pinunong Ephraimite ang mga bihag at mula sa samsam ay dinamitan nila ang lahat ng walang suot. Binigyan nila ng mga damit at sandalyas, pagkain, inumin at panglunas ang mga sugatan. Ang mga mahina ay isinakay nila sa mga asno. Inihatid nila ang mga ito sa kanilang mga kababayang Israelita sa Jericho, ang lungsod ng Palma, at saka bumalik sa Samaria. So, hindi nila dinala sa Judea. Saan nila? Sa Jericho. Okay. Sa Jericho. Mas malapit to kasi tatawid ka na ng Ilog Jordan papuntang no? So, namalagi sila sa Jericho. No? Okay, verse 16. Nang panahong iyon, nagpadala si Haring Ahaz ng mga sugo sa mga hari ng Assyria upang humingi ng tulong, sapagkat ang mga Edomite ay muling lumusob at umatake sa sambahayan ni David at kumuha ng mga bihag. Maging ang mga Philistine ay lumusob sa mga bayan ng kapatagan at sa Negev ng Judea. Nasakop nila at tinirahan ang Beth-Shemesh, Aijalon, Gederot, gayon din ang Soko, Timna at Gimzo, pati ang mga nayon sa paligid nito.
Pinahintulutan ito ni Yahweh sapagkat si Haring Ahaz ay nagpasimula ng kasamaan sa Judea at lubhang naging suwail kay Yahweh. Siguro pinaalis niya yung baka makorap yung iba hinayaang makuha ng ibang ng ibang bayan, ng mga foreigner. Verse 20, dumating si Tiglath-Pileser na hari ng Assyria, ngunit sa halip na tulungan siya, lalo lamang siyang pinalala ng hari ng Assyria. Hindi, lalo lamang siyang pinahirapan? Hindi pinalala, pinahirapan. Ng hari ng Assyria. Verse 21, kumuha si Haring Ahaz ng ilang kagamitan mula sa templo ni Yahweh, gayon din mula sa palasyo ng hari at sa mga opisyal, at ibinigay ito sa hari ng Assyria. Ngunit wala rin itong naidudulot na tulong sa kanya. Sa halip, sa kanyang kahirapan, lalo pang naging suwail si Haring Ahaz kay Yahweh. Wala nang mga kayamanan hiningaan pa ng ng tributo, Verse 23, naghain siya sa mga idolo ng Damascus na tinalo siya sapagkat inisip niya, yamang tinulungan ng mga idolo ng mga hari ng Aram ang kanilang bayan, maghahain ako sa kanila para tulungan din nila ako. O, yun, di ba? Parang ngayon, bakit yung mga yung mga ibang may mga nasa religion parang umaasenso, di ba? Tapos kung kailan ka na naging covenant keeper sa kanila, parang parang ganun yung kanilang prosperity gospel, Pina-asenso sila para makapag-engganyo ng iba. Okay. Ngunit iyon ang naging sanhi ng kanyang pagbagsak, tulad ng pagbagsak ng sambahayan ni Ephraim. Yung sa pananalakay ng Assyria, 722 to 720 BCE. Verse 24. Okay, yun. Tinipon ni Haring Ahaz ang mga gagamitan sa templo ni Yahweh at pinagputol-putol ang mga ito. Isinara niya ang mga pintuan ng templo at nagtayo ng mga dambana sa bawat sulok ng Jerusalem. Sa bawat bayan ng Judea, nagtayo siya ng mga matataas na dako upang magsunog ng handog sa mga idolo. At ginalit niya si Yahweh na alahayam ng kanyang mga ninuno. Bakit niya pinagputol-putol ang kagamitan sa templo, no? Sa verse 24, bakit kaya niya, no? So talagang totally tumalikod siya sa kay Yahweh. Verse 26, ang iba pang mga pangyayari sa kanyang paghahari mula simula hanggang wakas ay nasusulat sa mga kasaysayan ng mga hari ng sambahayan ni David at sa mga aklat ng sambahayan ni Ephraim. Nang mamatay si Haring Ahaz, inilibing siya sa lungsod ng Jerusalem, ngunit hindi sa ilibingan ng mga hari ng sambahayan ni David. Si Hezekiah na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari ng sambahayan ni David. So, Hezekiah. May mga komento? Paki-comment lang po. Okay, Kabanata 29. Pinabanal ni Haring Hezekiah ang templo. 25 taong gulang si Hezekiah nang maging hari siya, at siya ay naghari sa Jerusalem ng 29 na taon. Ang pangalan ng kanyang ina ay Abijah na anak ni Zechariah. Ginawa niya ang matuwid sa paningin ni Yahweh gaya ng ginawa ng kanyang ninunong si Haring David. Okay. Kaya naman siya naging righteous kasi ang kanyang ina ay anak ni Zechariah na saserdote.
So, nagabayan siya ng ayos ng kanyang ina. Okay. Verse 3. Sa unang buwan ng kanyang paghahari, binuksan niya ang mga pintuan ng templo ni Yahweh at pinakumpuni ang mga iyon. Tinipon niya ang mga saserdote at ang mga Levita at pinulong sila sa liwasan sa katimugan at sinabi, o kaya katimugan, liwasan, yung parang courtyard. At sinabi, makinig kayo sa akin, mga Levita. Pakabanalin ninyo ang inyong sarili ngayon at pakabanalin ninyo ang templo ni Yahweh, ang alayam ng ating mga ninuno. Alisin ninyo ang lahat ng karumihan sa santuaryo. So ano talaga, matagal na nakasara ang templo, pinasara ng ama niya. Ngayon, inopen uli ng ng hari, kanyang anak. Sapagkat ang ating mga magulang ay naging masama, gumawa sila ng kasamaan sa paningin ni Yahweh na ating alahayam at pinabayaan siya. Inalayo nila ang kanilang mukha sa tahanan ni Yahweh at tumalikod sa kanya. Isinara rin nila ang mga pintuan ng portiko, pinatay ang mga ilawan, hindi nagsunog ng kamangyan ng insenso. Hindi nagsunog ng insenso ni naghandog ng mga handog na susunugin sa santuaryo para sa alahayam ng Israel. Kaya't ang galit ni Yahweh ay bumagsak sa Judea at sa Jerusalem, at ginawa niya silang kakilakilabot, kasumpa-sumpa at hamak, gaya ng nakikita ninyong lahat. Kaya't ang ating mga ninuno ay nabuwal sa tabak, at ang ating mga anak na lalaki at babae, at ang ating mga asawa ay nabihag. So, hindi nakabalik. Nanirahan sa Jericho lang. Hindi bumalik yung mga nabihag. Siguro sobrang layo, no? Nag-stay sila sa Jerusalem. Ay, saan ba yun? Jericho. Ngayon, balak kong makipagtipan kay Yahweh, ang alahayam ng Israel, upang ang kanyang matinding galit ay lumayo sa atin. Mga anak ko, huwag kayong maging pabaya, sapagkat kayo ay pinili ni Yahweh upang tumayo sa harap niya at maglingkod sa kanya, upang kayo ay maging kanyang mga lingkod at magsunog ng insenso. Hindi ko. Okay. Verse 12. Kaya't ang mga Levita ay nagsimulang kumilos mula sa mga anak ni Kohat, sinamahat na anak ni Amasai at Joel na anak ni Azariah. Mula sa mga anak ni Merari, sina Kish na anak ni Abdi at Azariah na anak ni Jehalelel. Mula sa mga Gershonite, sina Jowa na anak ni Zimma at Eden na anak ni Jowa. Mula sa angkan ni Elizaphan, sina Shimri at Jael. Mula sa mga anak ni Asaph, sina Sekaraya at Matanaya. Mula sa angkan ni Heman, sina Jael at Shimei. At mula sa angkan ni Jedutun, sina Shemaya at Uziel. Tinipon nila ang kanilang mga kapwa Levita at nilinis ang kanilang mga sarili. Pagkatapos, pumasok sila upang linisin ang templo ni Yahweh ayon sa utos ng hari at sa tagubilin ni Yahweh. So, nilinis nila ang templo. Ang mga saserdote ay pumasok sa loob ng santuaryo ni Yahweh upang linisin ito. At inilabas nila sa patio ng templo ang lahat ng maruruming bagay na natagpuan nila sa loob. Maruruming bagay, siguro mga idolo to, no? Kasama yung maruruming bagay. Siguro mga idolo. Okay, dinala ito ng mga Levita patungo sa libis ng Kidron o Kidron Valley. Sinimulan nila ang pagpapabanal sa unang araw ng unang buwan sa Aviv. At ng ikawalong araw ng buwan ay narating nila ang portiko ni Yahweh. Nalinis nila. Narating o nalinis? Siguro nalinis to, no? Sa ikawalong araw ng buwan ay
nalinis. Okay? Sa loob pa ng 8 araw, nilinis nila ang buong templo ni Yahweh at natapos nila ito sa ika-16 na araw ng unang buwan. So, kasi siguro yung kasi high Sabbath ang ika-15 at saka ika-14, di ba? So, yung first 8 day, nili, ang ika-8 day ay nalinis nila ang portiko. Sa loob pa ng 8 araw, so hanggang 16th day, nilinis nila ang buong templo ni Yahweh. Hindi sila nagpahinga para sa high Sabbath. Siguro. Ika-16 na araw ng unang buwan. Verse 18. Sabagay, para naman sa templo yung kanilang ginagawa, no? Verse 18. Pagkatapos, pumunta sila kay Haring Hezekiah at iniulat, amin nang nilinis ang buong templo ni Yahweh, ang dambana ng handog na susunugin at lahat ng kasangkapan nito, at ang mesa ng tinapay na itinakda, at ang lahat ng kagamitang nauukol dito. Inihanda at banal na rin namin ang lahat ng kagamitan na inalis ni Haring Ahaz sa kanyang pagiging masama habang siya ay hari. Nasa harapan na ang lahat ng ito ng dambana ni Yahweh. So, lahat ay nasa harapan. Siguro i-insensuhin nila yung mga pausukan lahat. Verse 20. Kinabukasan, maagang bumangon si Haring Hezekiah. Tinipon ang mga pinuno ng lungsod at umakyat sa templo ni Yahweh. Nagdala sila ng 7 toro, 7 lalaking tupa, 7 batang lalaking tupa at 7 lalaking kambing bilang handog para sa kasalanan ng buong kaharian, para sa santuaryo at para sa sambahayan ni David. Iniutos ng hari sa mga saserdote na mula sa mga anak ni Aaron na ihandog ang mga iyon sa dambana ni Yahweh. So yung yung hari na nagutos. Verse 22. Kaya't kanilang pinatay ang mga toro, kinuha ng mga saserdote ang dugo, at isinaboy ito sa gilid ng dambana. Isinaboy o ibinuhos, ibinubo. Binubo ito sa, binubo ba o ang ginawa mo? Ibinuhos. Ibinuhos. Para pareha tayo. Sige, gayon din nang patayin ang mga tupa at isinaboy ang binuhos ang dugo at gayon din sa mga batang lalaking tupa. Verse 23. Ang mga kambing na panghandog para sa kasalanan ay iniharap sa hari at sa kapulungan. At ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga ito. Yung 2 kambing, diba? So, 2 ang mga kambing. Lagyan na lang ang 2 kambing o mga kambing. Di ba 2 lang? Oh? Okay, mga kambing. So, marami nga. Verse 24. Marami talaga. Pagkatapos, pinatay ng mga saserdote ang mga iyon at isinaboy ang dugo sa gilid ng dambana. Sinaboy, binuhos. Sa gilid ng dambana bilang handog para sa kasalanan. Upang ipantubos para sa buong Israel, sapagkat iniutos ng hari na ihandog ang handog na susunugin at ang handog para sa kasalanan para sa buong Israel. Verse 25. Inilagay niya ang mga Levita sa templo ni Yahweh na may mga pompyang, alpa at lira ayon sa utos ni Haring David, ni Gad na tagapayo ng hari at ni Nathan na propeta. Sapagkat ito ay utos ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang mga propeta.
Kaya't ang mga Levita ay tumayo na may mga pananugtog ni David at ang mga saserdote ay may mga shofar. Pinag-utos ni Haring Hezekiah na ialay ang handog na susunugin sa dambana. At habang sinisimulan ang pag-aalay, nagsimula ring umawit kay Yahweh na may kasamang mga shofar at mga panugtog ayon sa kautusan ni Haring David ng Israel. Ng mga Israelita. Gawin natin. Haring David ng Jacob Israel. Lagyan natin yung Jacob. Verse 28. Ang buong kapulungan ay nagpatira pa. Ang mga awit ay umawit at ang mga shofar ay tumunog hanggang matapos ang handog na susunugin. Pagkatapos may alay ang mga handog, ang hari at ang lahat ng naroon ay nagpatira pa at sumamba. Verse 30. Iniutos ni Haring Hezekiah at ng mga pinuno sa mga Levita na purihin si Yahweh gamit ang mga salita ni Haring David at ni Asaph na musikero. Okay. Kaya't sila ay nag-awitan ng papuri na may kagalakan at nagpatira pa at sumamba. So na-preserve nila yung mga yung mga kinompose ni David, yung mga salmo, at saka mga musika ng sana meron tayong mga chords, mga no? Na preserve din yung mga lyrics, at saka Verse 31. Sinabi ni Haring Hezekiah, ngayon kayo ay nagtalaga na ng inyong mga sarili kay Yahweh, lumapit kayo at magdala ng mga handog at mga handog na pasasalamat sa templo ni Yahweh. Thanksgiving naman. Tapos na yung yung sin-offering Thanksgiving naman. Kaya't ang kapulungan ay nagdala ng mga handog at mga handog na pasasalamat at ang lahat ng may bukal sa loob na nagdala ng mga handog na susunugin. Free will offering, sa mga wave offering. Verse 32. Ang bilang ng mga handog na susunugin na dinala ng kapulungan ay 70 toro, 100 tupa at 200 batang lalaking tupa. Lahat ay handog na susunugin para kay Yahweh. Verse 33. Ang mga inalay na pinabanal ay 600 toro at 3,000 tupa at kambing. Pinabanal, Ngunit kakaunti ang mga saserdote, kaya't ang kanilang mga kapatid na Levita ang tumulong sa kanila hanggang matapos ang lahat ng gawain at hanggang sa may talaga rin ang ibang mga saserdote. Sapagkat ang mga Levita ay naging mas masikap sa pagpapabanal ng kanilang sarili kaysa sa mga saserdote. So hindi na lang sa linya ni Aaron, kumuha na rin ng mga saserdote sa Levita. Ito 'yon. Kasi mas masigasig pa daw ang mga Levita. So basta Levite ay pwedeng maging saserdote. Hindi lang sa linya ni Aaron, no? Ito ay sa panahon ni Azariah. Marami, verse 35, marami ang mga handog na susunugin kasama ang taba ng mga handog, pagsasaluhan, at ang mga handog na inumin, nakaakibat ng mga handog na susunugin. Okay, yung mga handog na inumin, mga wine, no? Kaya't ang pagsamba sa templo ni Yahweh ay naibalik. Natuwa si Haring Hezekiah at ang buong bayan sa ginawa ng alahayam para sa kanyang bayan, sapagkat ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis. Ilang araw pa lang, na-revive nila ang templo. May mga reaction po ba? Siguro sis, yung pagsusunog nila, yon? First fruit? Kasi, di ba? Simula sila, Abib. Oo, kasi natapos 16th day. So, katatapos lang yun ng weekly Sabbath. Pero nakita ba nila dito Torah? May Torah siguro sila, kaya tandaan ni kung mga mga bili ni Haring Siyempre, David. ang humahawa kasi ng Torah ay yung mga saserdote.
Oo. At tapos yung ina ni is anak ng saserdote, no? Hmm. At saka itong si Hezekiah, 'di ba, anak siya ni Zechariah? Yung nanay niya, anak ni Ay, oy. Zechariah. Anak ni Zechariah, yung Oo, nanay bali ni lolo. Hezekiah. Oo, bali apo siya. Hmm. So, half tribe of Judah, half tribe of Levi. Ang kabanata 30. Ipinagdiwang ni Haring Hezekiah ang Paskwa. Nagpadala si Haring Hezekiah ng mensahe sa buong sambahayan ni Ephraim at sa sambahayan ni David. At nagsulat din siya ng mga sulat sa Ephraim at Manase na inaanyayahan silang pumunta sa templo ni Yahweh sa Jerusalem at ipagdiwang ang Paskwa para kay Yahweh, ang alahayam ng lahat ng Israelita. So buo pati yung mga sambahayan ni Ephraim, pinag-unite niya. Hmm. Pasko is Ephraim at Manasseh Passover. particular, Oo. Passover yan, ano? Oo nga. Bakit sa pangalawang taon? Kasi Bakit? ika 16, siguro late na sila baka sa second month, di ba pwede kang Hmm. pag second month? Kasi yung Abib nila, paglilinis pa lang. Oo. So sa Yung second month second nila ginawa. month, oo. Oo. Verse 2. Ang hari, hindi, hindi. Okay, verse 2. Ang hari, ang kanyang mga opisyal at ang buong kapulungan sa Jerusalem ay nagpasya na ipagdiwang ang Paskwa sa ikalawang buwan. Ayun, yun Oo na nga, nga. tama. Ikalawang buwan. Verse 3. Sapagkat hindi nila ito naipagdiwang sa tamang panahon dahil kakaunti ang mga saserdote na nakapagpakabanal. Okay, at hindi pa natitipon ang bayan sa Jerusalem. At ang plano ay nagustuhan ng hari at ng buong kapulungan. Kaya't nagpasya silang magpalabas ng isang pahayag sa buong Israel, mula Beersheba hanggang Dan, na tinatawagan ang mga tao na pumunta sa Jerusalem at ipagdiwang ang Paskwa para kay Yahweh, ang alahayam ng Israel, sapagkat matagal na itong hindi nagagawa ng karamihan ayon sa nasusulat. Paglilinaw. Ayon sa batas ng Torah, ang Pasko ay dapat ginaganap sa gabi ng ika-14 na araw ng unang buwan. Ngunit kung may dahilan na hindi ito may sagawa, may panibagong pagkakataon sa ika-14 na araw ng ikalawang buwan. Basahin sa 2 Leviticus 9 verses 6 to 11, dating mga bilang. Verse 6. Sa utos ng hari, ang mga mensahero ay naglakbay sa buong sambahayan ni Ephraim at sambahayan ni David. Dala ang mga sulat ng hari at ng kanyang mga pinuno na ganito ang nilalaman. Kayong lahat na Israelita, manumbalik kayo kay Yahweh, ang alahayam ni na Abraham, Isaac at Jacob, upang siya ay muling magpakita ng kabutihan sa mga nalabi sa inyo na nakatakas mula sa kamay ng mga hari ng Assyria. So tapos na pala Assyrian invasion dito, no? Oh. Huwag kayong, okay. Kaya pala dalawang lang, Ephraimite lang at saka Manase, no? Huwag kayong maging gaya ng inyong mga ninuno at ng inyong mga kapatid na kumilos ng masama laban kay Yahweh, ang alahayam ng ating mga ninuno. Kaya't ginawa niya silang kayahiya, gaya ng inyong nakikita. Huwag na kayong maging matigas ang leeg, gaya ng inyong, siguro matigas ang leeg o matigas ulo. Stiff-necked people to eh. Oo nga. Ano gawin natin? Matigas ang leeg? Kasi stiff neck nga eh. Sige, matigas Diba? ang leeg, gaya ng inyong Oo. mga ninuno.
Magpasakop kayo kay Yahweh at pumarito kayo sa kanyang banal na templo na kanyang itinalaga magpakailanman. Maglingkod kayo kay Yahweh na inyong alahayam upang ang kanyang matinding galit ay mapawi mula sa inyo. Sapagkat kung kayo ay manunumbalik kay Yahweh, kaawaan ng inyong mga tagapagbihag ang inyong mga kapatid at mga anak at pababalikin sila sa lupain ito. So akala nila na na bibihag pa yung kanilang mga kapatid at anak. Oo, kasi umalis na bihag ng Assyria pero hindi siguro ilang tao lang 'yun, no? Sapagkat si Yahweh na inyong alahayam ay mapagbiyaya at mahabagin at hindi niya itatalikod ang kanyang mukha sa inyo kung kayo ay manunumbalik sa kanya. Tingin ko yung mga iniwan nila sa Jericho dumiretso na ng east. No, hindi na pinabalik sa Judah, Jerusalem. O baka naman doon nila dinala sa Jericho kasi takot silang bumalik sa Jerusalem. Bahala na sila maglakbay on foot, no? Okay, verse 10. At ang mga sugo ay naglakbay mula bayan hanggang bayan sa mga tribo ng Ephraim at Manase, hanggang sa tribo ng Zebulun. Ngunit kinutya at pinagtawanan sila ng mga tao. Gayunman, may ilan mula sa tribo ng Asher, Manase at Zebulun na nagpakumbaba at pumunta sa Jerusalem. Sa sambahayan ni David, ang kamay ng alahayam ay kumilos sa mga tao upang bigyan sila ng pagkakaisa ng isip na isa katuparan ng iniutos ng hari at ng kanyang mga opisyal ayon sa salita ni Yahweh. So napag-isa, yung mga pinili talaga ay napag-isa. Yung iba, nagtawanan. Yung mga siguro nakukornihan. Ano yan, luma na yan. Baka bagong panahon na. Siguro yung iniisip nila, iba. Okay, verse 13. At isang napakalaking pagtitipon ng mga tao ang nagtipon sa Jerusalem upang ipagdiwang ang pista ng tinapay na walang lebadura sa ikalawang buwan. Nilinis nila ang Jerusalem, inalis ang mga altar sa lansangan at mga altar ng insenso na itinayo ni Haring Ahaz at itinapon ang mga iyon sa lambak ng Kidron. So yung mga tao na mismo naglinis, at kanilang pinatay ang kordero ng Paskwa sa ika-14 na araw ng ikalawang buwan. Ang mga saserdote at levita na karamihan ay marumi pa ay nagpakabanal muna at nagdala ng mga handog na susunugin sa templo ni Yahweh. Pagkatapos, sinunod nila ang kanilang mga tungkulin ayon sa itinakda sa kautusan ni Yahweh. Ang mga saserdote ang nagbuhos ng dugo sa gilid ng altar na iniabot sa kanila ng mga levita. Yamang marami sa kapulungan ang hindi nakapagpakabanal, ang mga levita ang siyang pumatay ng kordero ng Paskwa para sa lahat ng hindi malinis at hindi makapaghandog kay Yahweh. Yamang marami sa kapulungan. Kapulungan, so ibig sabihin, So sa mga puro levita na lang ang nagpakabanal, ang gumawa. Yung mga defiled, Verse 18, bagaman karamihan sa mga taong mula sa tribo ng Ephraim, Manase, Isakar, Zebulun ay hindi nakapagpakabanal. Gayunman, kumain sila ng Pasko na salungat sa itinakda. Ay, mga tigas talaga ulo. Yung mga gutom, Yung Ephraim, Manase, Ngunit si Haring Hezekiah ay nanalangin para sa kanila na sinasabi, O Yahweh na mapagpatawad, ipatawad mo nawa ang bawat isa na may pusong naghahanap sa iyo. Si Yahweh ang alahayam ng kanilang mga ninuno. Kahit hindi pa sila malinis ayon sa mga tuntunin ng templo ni Yahweh. At dininig ni Yahweh si Haring Hezekiah at pinagaling ang mga tao. Siguro nagkasakit, no? Baka sumakit ang tiyan. Dahil defile sila, nagkainan sila ng baka nagkasakit sila. Kaya pinagalingan. Mga defiled kumain ng ng mga inihandog na bagay. Okay, verse 21.
At ang mga Israelita ay nasa Jerusalem ay nagdiwang ng pista ng tinapay na walang lebadura sa loob ng 7 araw na may malaking kagalakan. Araw-araw, ang mga Levita at mga saserdote ay nagpuri kay Yahwa na may malalakas na instrumento na itinalaga kay Yahwa. At pinatibay ni Haring Hezekiah ang loob ng lahat ng Levita na mahusay ang pagkaunawa sa gawain ni Yahwa. Pinatibay ang loob, in-encourage ang mga Levita. Sa loob ng 7 araw, sila ay kumain ng kanilang itinalagang pagkain, naghandog ng mga handog pagsasaluhan, at nagpuri kay Yahwa ang alahayam ng kanilang mga ninuno. At nagpasya ang buong kapulungan na ipagdiwang ito ng 7 araw pa. Kaya't sa loob ng 7 araw pang iyon ay nagdiwang sila na may malaking kagalakan. So naging 2 weeks nag-ano pa sila, extend. Si Haring Hezekiah, verse 24, si Haring Hezekiah na sa bayan ni David ay nagbigay ng 1,000 toro at 7,000 tupa at kambing para sa kapulungan. At ang mga opisyal ay nagbigay ng 1,000 toro at 10,000 tupa at kambing. At napakaraming saserdote ang nagpakabanal. So tinapatan ni Haring Hezekiah kung ano ang binigay ng mga opisyal. Tinapatan ng hari ang mga ng mga opisyal. So tigda 2,000, no? Ang buong kapulungan ng sambahayan ni David ay nagdiwang. Gayon din ang mga saserdote, mga Levita, at ang lahat ng nagtipon mula sa sambahayan ni Ephraim. Kabilang ang mga dayuhan na naninirahan sa Israel at Judah. So ang dami nilang handog na pagsasaluhan. Verse 26. At nagkaroon ng napakalaking kagalakan sa Jerusalem, sapagkat mula pa noong panahon ni Haring Solomon, anak ni David na hari ng Israel, ay wala nang nangyaring ganito sa Jerusalem. At ang mga saserdote at mga Levita ay tumayo upang basbasan ang mga tao at dininig sila ng alahayam, sapagkat ang kanilang panalangin ay umabot sa langit sa kanyang banal na tahanan. Okay. Ito ang salita ng alahayam, halalwaya alahayam, yada. Meron kayong mga reaction? So Wala yung wala sambahayan yung ni Ephraim. walang paglilinaw? Ay, paglilinaw po. Sorry, paglilinaw. Sa panahong ito, nagkaroon ng tila pansamantalang pagkakaisa ang sambahayan ni Ephraim na binubuo ng 10 tribo at ang sambahayan ni David na binubuo ng mga tribo ng Judah at Benjamin. So, pansamantalang pagkakaisa. Sorry, hindi ko agad na makita. Siguro So, nangyari ito nung after, kasi di ba sabi mula nung panahon ni Solomon, siguro nung nagkasala na si Solomon na sumamba na siya dun sa mga idolo ng kanyang mga asawa, hindi na nagkaroon ng ganitong pagdiriwang. Hindi. Marami pang saserdote nung panahon ni Solomon. So, maaring ginagawa, pero marami kasi siyang sinasamba during that time. Hindi lang ang alahayam, marami pa siyang mga idolo. Parang pinagbigyan niya lahat. Parang panahon natin, kung ano-anong nasa ating bansa. Diba? Parang gano'n nangyari. Kaya lang, talaga nagka-separate nung nung mamatay siya. Parang, ganun. Ano pa yung mga napansin niyo, sis? So ito, tapos na ba Syrian dito? Syrian invasion, tapos na? Siguro, Hindi, pero may sambayan ni tingnan natin yung yung timeline ng kasi ang last dito si Yes. Kaya, di ba, yung binasa natin? Hindi pa sis. Oo, nandito pa yung mga yung mga sambahayan ni Ephraim at sa kanya Ang Assyrian invasion nangyari sa ika-6 na taon ng paghahari ni Hezekiah. Hezekiah. Okay.
So dito si ano pa lang. Hindi, Hezekiah pa lang to. So, Oo, nasa ano, umpisa. Umpisa pa lang ng kanyang kakasimula paghahari. niya pa lang ng kanyang paghahari. Ah, On the sixth oo. year, saka nangyari Oo. yung Assyrian So, invasion. ano, oo. Tapos, after ni Hezekiah, may sumunod pa si Manase, si Amon. Tapos, last na si Josiah. Ay, hindi, si Hmm. Josiah na pala, yung after ni Amon, si Josiah, na naging righteous. Kasi after ni Hezekiah, sinira na naman ni Manase, di ba? Oo, oo. So, Naghandog masisira ng pa. ano si Manase, hinandog niya yung anak niya ata. Ito. So, malapit na kasi ano, di ba, ang ano niyang sambayan ni David ay nagbibigay ng tributo sa Assyria. Ah, Kaya nilusob. Pero ang lulusubin ang Samaria. Siguro alam kasi ng hari na maraming kayamanan. Siguro this time pa lang, nakatakas na yung iba na ano na. Siyempre, warningan sila ng alaya, mga propeta, di ba? hmm. Kaya siguro yung ibang dinala sa Jericho. Basta Jericho dinala, hindi inihatid sa Jerusalem. Tingin ko, papunta na sa east yung mga yan. No? Yung mga galing sa tribe of, sa sambayan ni David. Tapos yung mga mga kayamanan ng templo at saka ng nadala na. Tingin ko, yun ang ano ko dito. Kasi mga kasangkapan na iningatan ni Obed-Edom. Hindi pababayaan ng alahayam na mapunta sa mga ano, sa hindi Israelita ang kanyang mga kasangkapan ng templo. Tapos after ng Assyrian invasion, tuloy-tuloy pa ang kingdom ng ng sambahayan ni David Oo, yung hanggang Judea. kay Jehoahaz. After ni Oo. Jehoahaz, yun na yung Babylonian Si Jeremiah, captivity. Oo. Kasi Tapos ang mga during the Romano, puputan nyo yan Babylonian, eh. sa Babylonia, nagkaroon pa ng tatlong hari bago yung fall of Jerusalem. After ng Oo. fall of Jerusalem, wala nang hari. Oo, kasi natalon sila ng Oo. at Kaya saka iba-ibang mahabang iba-ibang panahon, hari. Oo. mahabang panahon Tatlong sila na beses walang kasi, hari. matagal ang ang siege of Jerusalem. Matagal yan. Yung una, hindi Mm. yung 70 AD, yung BCE. Tatlong beses silang Ano to almost 400 years? alin, 70 lang yung Ang, Babylon. hindi, 70 ang years. fall of Jerusalem, bago dumating ang Messiah. Di ba sis? Tingnan mo dyan, wala ba dyan? Tingnan mo dyan sa After ng fall of Jerusalem, wala na silang hari that time. Mga ano na Pero to, bumalik sila after 70 years. Di ba? mga hukom na yung sa kanila. After nung mga hari, di ba? Sino ba yung nag-rebuild after King Cyrus? Di ba Si wala na, puro sacerdote na lang no? Nehemiah. Oo, parang mga pero siya ay cupbearer. Hindi naman siya, sacerdote Oo. ba siya? Hindi. Hindi man siya saserdote, si Nehemiah. Ano, from tribe ni ano yun? Um, Kay Judah. Oo nga, oo, tama, kasi na oo. Tribe of Judah na lang nasa Judea that time. Oo, tama. Tapos 400 years, wala silang propeta. Hanggang sa dumating si John the Baptist. So, si Malakay, anong year ba? Ano na yon bago dumating si bago dumating si John the Baptist. Sa yung last na prophet. So, so dapat pala mauuna ang
ang gospel, ang Maccabees bago ang Malakay. Oo. Ganon. Maccabees muna. Nasa 200 ang Maccabees eh. Dito kasi ang Fall of Jerusalem, 586 BCE. Oo. Ang Malakay, tanong mo, i-google mo nga sis, or ano mo kay AI, anong era ang Book of Malakay? Anong kailan yun naganap si Malakay? Malakay Yun na ang net ko. Si Prophet Malakay. Oo. Ah, 5 BCE. Siya na nga yung last. Oo, 400 years of silence. So Malakay pala muna. So yung si Alexander the Great. Yung Maccabees, anong time frame yun? Nasa 200, yun eh. Babaguhin ko yung chronology nito. Oh, nauna nga si Malakay. Nauna si Malakay kay Maccabees. Si Bakit? Maccabees ay 4th century BCE. Okay, tama, tama. Oo. Malakay mo bago Maccabees. Oo. Oo. Kasi na yan ng tama. Okay. Tama. Ano ito? Ikalawang siglo? Teka, ang taon. Ang kilusang Makabeyan ay nagsimula bandang 167 BCE at Oh. tumagal hanggang 160 BCE. So Oh, wala na itong 167. isang century. Mauna ang Maccabees sa kay Oo. Malakay. Okay, sige, ayusin ko yung Hindi ko na-check yan. Akala ko si Malakay after ni Esther ba? Yung sa ating Mauuna si Malakay, last na itong si Maccabees. Si Maccabees. Hindi, mauna ang Hindi. Maccabees. Anong si Malakay? 5? 5 BCE. Oh, malapit nang mag-zero. Hmm. Ay, ang Maccabees is 100 pa. Tama, mauna ang Maccabees. Kasi paurong ang BCE eh. Si Malakay, Persian invasion, Persian period pa to, 500 to 450 BCE. 500. 500. Oo, 500 to Akala ko 5 450 lang. BCE. 5. Oo, si Malakay. Malapit na yun na. So tama yung ating Tapos Tama. nagkaroon ng 400 years of silence bago dumating Oo, si John the Baptist. Maccabees. Actually, hindi silences. Kasi binura nila nga ang Maccabees. Yun nga. Kasi itong 400 Kailan years na na to, yan? di ba walang Namumuno dyan. pinamumunuan sila ng mga Click. hukom, tapos walang mga propeta that time. Oo. Kaya Kasi nagkanya-kanya sila. namumuno siya mga Greek. Puro gera yan that time eh. Puro Oo. gera ng mga Greek, ng Rome, ng Wala, tahimik ang mga Israelita. Kumbaga, wala masyadong pangyayari. Nagpahinga ang Aba, sabi nga nila. Kasi itong panahon, yung panahon ni Malakay, galing na sila sa Babylonian invasion, 'di ba? Oo, nakabalik na eh. Oo, Ikagawa na nakabalik yung na temple sila. ulit. Nakabalik na sila sa Jerusalem. Na itinatayo na nilang muli ang templo.
Mm. So, ano dito, siya ang pinakahuling propeta, si Malakay, bago dumating si John the Baptist. Oo. Tapos propeta pero may mga tribe of Judah naman na nakikipaglaban sa mga iba-ibang bansa na ano. Tama. Kasi dito nga kinondem ng alahayam ang mga saserdote, 'di ba? Sa Oo. panahon ni Malakay dahil pinabayaan na nila ang templo. Mm. Ang So ibig sabihin daw ng 400 years of silence, walang kinikilalang propeta o bagong aklat na isinulat sa pagitan ni Malakay at ng mga ebanghelyo. oo. Kumbaga nagse-settle down pa ang mga Israelita sa sa mga pulo-pulo sa Oo. malayong silangan. Tapos ang tribe of Judah ay nagpapadami pa. Ganyan, katahimikan. Dito umangat ang Persian, 'di ba? Yung kay Alexander the Oo, Great. Greek, Rome, sila Oo. nag-aagawan. Tapos dito naman nagsimula ang Hashemite, pag-usbong na actually Hashemite, ano yan, King Empire, Hashemite, yung di Hashmonean ba? Tama dynasty, nga yung talaga kila kasi Maccabees. oo. Oo, Ito yung panahon na mga ito ng mga Maccabees. Romans, mga Greek, 'di ba? Dito Oo, na oo, umusbong ang mga Pharisee at mga Sadducees oo. hanggang sa dumating na ang Mesaya, Mm, Persian era. mm, mm. May mga kapatid, may mga katanungan kayo or komento? Tapos ano pa? Meron ako sasabihin, nakalimutan ko, iniisip ko, pero bale, next time, pag na ano. Mga kapatid, kung meron kayong ibang meron kami sinabi, tapos meron kayo na sasabi na taliwas sa aming sinabi, pwede yung tanong correct kami or clarification. Kasi Oo. ang ating inaano natin, ang sinabi ng mensahero, yung ating, di ba, tawag doon, sigaw na stand for truth. Pag may sinabi kaming mali, dapat you should stand for truth. Hindi yung mananahimik lang kayo dahil akala nyo authority kami. Kung anong malinaw sa inyo na sinabi ng mensahero, taliwas sa sinasabi namin, you should stand for truth. I-correct nyo kami. Sabi, i-voice out nyo na mali. Yada. I-comment lang sa mag-comment lang sa comment section na kung pwede nyo kaming i-correct kung kami ay mali at Mm-mm. kung mayroon kayong mga pinanghahawakan na Proof katotohanan, or i-share nyo di sa ba? amin. Oo. Kasi yun ang nagiging naliligaw. Isang authority o isang kapatid na nagsasalita ng tingin nyo wala din naman sinabi naman sa hero. Parang obligasyon na ituwid siya. Huwag kayo mananahimik lang. Kasi pag naging kayo, complicit kayo, parang inaano nyo na. Inaayunan nyo yung maling sinasabi nun. At yung ibang mga karinig nun ay maliligaw. Yun lang po ang ko. Bakit
kumusta ka? May nadidinig kami, ganyan. Tapos tahimik lang yung iba na ano, alam ang sinabi ng mesero, but hindi sila nag-react. So parang tataka, ano yung, ba't hinahayaan nila? Maaaring nakalimutan din nga nila yung mga katuruan ng mensahero, ay hinahayaan nila ang iba na magsalita, which is, that is, tantamount, o parang kaano na yan, kaano ng pagiging unfaithful sa mensaherong padala ng alahayam. Kasi parang hinahayaang baguhin ang kanyang mga salita. Ganon din kami, kung meron kayong na tingin nyo, may sinabi kami, hindi naman niya sinabi. Maari kasing sinabi sa amin, hindi niya sinabi sa public. So pwede at least mapapag-usapan natin yon or maipapaliwanag namin. Kung hindi nga, at least mareremind kami na oo nga, baka mali kami. Yun lang po mga kapatid, para kasi isa lang po ang layunin natin dito, ang maipalaganap at mailahad lahat ng mga itinuro ng mensahero at sa mga pagsasaayos ng Torah. Yun lang po. Sana po ay malinaw na kung ano yung aming nilalahad dito ay sa katuruan ng mensahero, hindi po sa aming sarili. Pag sinasabi naman namin, siguro, ganyan, siguro sa amin yun. Pero, kung magsalita kami ng ganun, that is base sa history at sa mga may triangulation kaming pinagbabasehan base sa mga dating itinuro ng mensahero. Yun lang po. Meron kayong mga iba pang komento, sis? Kung wala na, baka may musika ka. Sige. Balik tayo sa pagsamba. Abaya hawa, pinupuri sinasamba kita. Ako'y natutuwa, ako'y nagagalang, na ikaw ay awitan. Aming ihahayag, aming itataas, ang banal mong pangalan. Pagkat walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo. Papuri pagsamba, alay sa'yo. Abaya hawa, pinupuri sinasamba kita. Ako'y natutuwa, ako'y nagagala, na ikaw ay awitan. Aming ihahayag, aming itataas, ang banal mong pangalan. Pagkat walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo. Papuri pagsamba, alay sa'yo. Abaya hawa, pinupuri sinasamba kita. Ako'y natutuwa, ako'y nagagala, na ikaw ay awitan. Aming ihahayag, aming itataas, ang banal mong pangalan. Pagkat walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo. Papuri pagsamba, alay sa'yo. Pagkat walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo. Papuri pagsamba, papuri pagsamba, papuri pagsamba, tanging sa'yo. Yada. Salamat po mga kapatid.